Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1621 hanggang 1630. Saglit na naskan ng kabilang partido ang lugar bago binawi ang kanilang mental power. Pinagmasdan ni Severin ang sitwasyon at nagkomento. Malamang na minamaliit tayo ng mga taong ito dahil iniisip nila na tayo ay isang grupo ng mga casual na practitioner o miyembro ng isang liblib na angkan. Sa tingin ko, hindi sila magiging matapang kung tayo ay nakadamit tulad ng mga miyembro ng isang sekta. Pumayag naman si Sheila. Huwag na lang natin silang pansinin. Pwede na tayong magpatuloy sa pag-alis nila. Si Sofia, gayunpaman, ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Bakit hindi pa sila umaalis? Mukhang may pinag-uusapan sila. Tila nag-alinlangan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki matapos aiskan ang grupo ni Severin gamit ang kanyang mental power. Iyon ang nagtulak sa isa pa nilang miyembro na magtanong ng may pagtataka. Anong problema, Maren? Ngumiti si Maren. Wala. Hindi madalas na nakikita natin ang napakaraming mahuhusay na babae sa isang grupo. Hindi ako nagsasalita tungkol sa isa o dalawang babae. Mahigit kalahati ng grupo ang tinutukoy ko. Nang marinig iyon, inilabas ng may bigot ang kanyang mental power para aiskan din ang grupo. Ipinahayag niya ang kanyang sigla. Hihihi. Kasing ganda ng mga Diyosa. Sinabi niya, dinilaan ang labi na may haplos ng kahalayan sa mga mata. Hindi gaanong kahabag-habag ang ugali ng isa pang alagad, at iminungkahi niya kay Maren. Huwag tayong kumuha ng mga nakakatawang ideya. Ipagpatuloy lang natin ang ating paglalakbay. Si Maren, gayunpaman, ay tila nag-aatubili na umalis. Pinagmasdan niya ang grupo ni Severin at sa wakas ay nag-propose. Aking mga juniors, lubos na posible na ang kanilang grupo ay binubuo ng mga individual na may mataas na kakayahan. Ibig sabihin ay magkakaroon din sila ng maraming mahalagang kayamanan. Dahil walang masyadong tao sa 100 milyang radius ng lugar na ito, malabong may makakaalam kung papatayin natin sila at aangkinin ang kanilang mga ari-arian. Agad namang nagningning ang mga mata ng may bigot sa narinig. Masasabi niya na si Maren ay interesado sa higit pa sa mga espiritual na halamang gamot at special ring mula sa mga practitioner na iyon. Sa kanyang pagtatantya, ang grupo ay nagtataglay ng ilang mahahalagang bagay na magbibigay ng kanilang atensyon. Bukod sa 12-12 ng mga warrior emperor sa kanila, ang iba ay level 7 o level 8 warrior king. Ang nasabing tagumpay ay itinuturing na mataas sa kanilang sekta, at ang kanilang mga ari-arian ay tiyak na magiging mas mahalaga kaysa anumang bagay na pag-aari ng ilang random na casual na practitioner. Gayunpaman, nahihiya si Maren na aminin ang kanyang pagkahumaling sa mga babae, kaya naman sinasadya niyang gumawa ng ganoong dahilan. Naunawaan ng may bigot ang balak ni Maren at nakangiting sinabi. Hoy, ang gaganda talaga ng mga babaeng yan. Hindi mo ba naisip na napakahiyang patayin silang lahat? Ilang araw na rin ang lumipas mula noong huli kong naramdaman ang haplos ng isang babae. Tumanggaw naman ang isa pang alagad. Sumasang-ayon ako, kapatid. Kung balak mo silang patayin pagkatapos nilang pagnakawan, sayang kung hindi ka muna magsaya kasama sila. Ang kanilang grupo ay binubuo ng mga lalaki, kaya nang makita ni Maren na ang lahat ay tila may parehong intensyon tulad ng ginawa niya, kinuha niya ang sandali at sinabi. Mukhang nagkakasundo tayong lahat, mga kasama. Ituloy natin. Gayunpaman, paalalahanan ko kayong lahat na panatilihin ito sa pagitan natin at walang nakakaalam tungkol sa ginawa natin. Ngumisi ang lalaking bigot. Halika, ngayon. Ang pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng kanilang mga ari-arian ay madalas na nangyayari sa mga mapanganib na lugar na ito. Sa palagay ko ay mainam na pag-usapan natin ito hanggat hindi natin sasabihin sa sino man na pinilit natin ang mga babaeng ito. Tumanggo ang isa pang alagad, sang-ayon sa damdamin. Oo, hindi natin gustong marinig ito ng ating mga nakababatang kapatid na babae o nakatatandang kapatid na babae, kung hindi, mahihirapan tayong subukan at ligawan sila sa hinaharap. Tara na, umalis na tayo. Pagtatapos ni Maren. Nang matiyak na ang lahat ay sumang-ayon na panatilihin ang pagiging lihim, pinangunahan ni Maren ang grupo patungo sa partido ni Severin nang walang pagdadalawang isip. Umasim at nagdilim ang ekspresyon ni Elsa nang makita iyon.
Bakit sila papunta sa direksyon natin? Isang malamig na ngiti ang tugon ni Severin. Ang kanilang grupo ay binubuo ng ilang level 4 at level 5 warrior emperor. Ang pinakamalakas sa kanila ay isang level 7 warrior emperor. Ang iba ay level 7 at level 8 na warrior king. Maaaring malakas sila, ngunit nakikigulo sila sa mga maling tao kung sa tingin nila ay maaari nilang saktan tayo at gumawa ng mga pagkilos ng pagsalakay para sa kanilang personal na pakinabang. Saka ngumiti ng pilit si Sheila at nag-alok ng ibang pananaw. Paano kung masyado nating iniisip ito? Baka nagtatanong lang sila ng direksyon. Mukhang hindi iyon masyadong malamang. Sa sobrang dami ng tao sa paligid, mukhang malabo para sa kanilang lahat na hindi alam ang daan. Dagdag ni Dayan. Si Luke, isa sa 12 Hallmasters na may pinakamataas na antas ng pagkamit, ay kamakailan lamang ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa level 9 Warrior Emperor sa tulong ng mga table task ni Severin. Nagbaka sakali siya. Sa totoo lang, inaabangan ko na ang pagharap sa kanila kung sakaling atakihin nila tayo. Nakagawa ako ng napakaraming pag-unlad sa aking paggamit kaya nangangati akong subukan ang aking kakayahan. Sabi ni Rachel, isang level 8 Warrior Emperor. Isa ka ng level 9 Warrior Emperor, Luke. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng boss? Ang pinakamalakas sa kanilang grupo ay isang level 7 Warrior Emperor lang. Sa tingin ko dapat mo silang ipaubaya sa akin. Pero level 8 Warrior Emperor ka, Rachel. Mas malakas ka kaysa sa pinakamalakas nilang lalaki. Naniniwala akong mas bagay akong subukan ang lakas ko dahil level 7 Warrior Emperor ako. Makakasama rin sina Larry at Mick. Higit pa sa sapat na tayo para harapin sila. Sumimangot si Gracie habang tumawa si Severin. Hahaha. Mukhang makakaupo na lang ako at makapagpahinga. Gusto rin ni Celine na sumali sa aksyon. Paano ako, tatay? Gusto ko ring subukan ang aking lakas. Pinayuhan siya ni Severin. Bata ka pa, Celine, at hindi ka pa sapat dahil level 5 warrior king ka pa lang. Makukuha mo ang iyong pagkakataon kapag may mas magandang pagkakataon sa hinaharap. Ngumuso si Celine sa bahagyang pagkadismaya. Okay. Nagpalitan ng ngiti sina Sheila at Sofia nang makita ang kanyang kaibig-ibig na tugon. Lumipad ang 30 o higit pang mga lalaki sa kalabang grupo at pinalibutan ang grupo ni Severin. Tama ka, Maren. Napakaraming babae, at lahat sila ay mas maganda kaysa sa iba. Maaaring marami tayong mga babaeng disipulo sa ating sekta, ngunit marami sa kanila ay hindi kasing ganda ng mga babaeng ito dito. Sabi ng isang nasasabik na lalaking disipulo pagkatapos makita ang lahat ng mga nakamamanghang babae. Tama. Ang gaganda nilang lahat. Ang grupo natin ay mas malaki kaysa sa kanila, kaya maaaring kailanganin nating ibahagi ang isa sa kanila sa 2 o 3 sa atin. Lumunok ang bigot at sinabing may nakakalokong ngisi. Humakbang paarap si Yuka matapos makita ang malalaswang tingin nila. Malamig niyang sabi. Nagtataka ako kung bakit ka sumugod dito sa halip na dumiretso sa iyong pupuntahan. Bueno, nasa amin na ngayon ang aming sagot. Kayong lahat ay isang grupo ng mga kahabag-habag na pervert. Anong kahihiyan sa iyong sekta? Isang matandang lalaki mula sa kalabang partido ang tumawa at nagdeklara. Hahaha. Gusto ko ang isang ito. Iligtas mo siya para sa akin mamaya. Hahaha. Sinulyapan ni Yuka ang lalaki ng masama. Gusto mong iligtas nila ako para sa iyo. Mas mabuti pang hilingin mo sa kanila na iligtas ka sa akin. Lahat kayo ay tanga sa pagtatangkang manggulo dito. May ideya ka ba kung sino ang kinakalaban mo? Naikuyom ni Larry ang kanyang kamao at pinandilatan ang kalaban. Tipirin ang iyong hininga sa mga tanga na ito, Yuka. Hayaan ang ating mga kamao ang magsalita. Ha? Nagulat ako sa isang grupo ng mga hindi kaakibat na practitioner na tulad mo na may kakayahang bantaan ang mga disipulo ng Steel Road Sect. Saway ni Maren na may malamig na ngiti. Hindi nais ni Severin na kuskusin ang isang makapangyarihang sekta sa maling paraan, ngunit hindi niya matitiis ang mga banta na ginagawa sa lahat ng kanyang pinakamalapit na tao. Narinig mo na ba ang Steel Road Sect dati, Sofia? Umiling si Sofia. Ito ang unang beses kong marinig ang tungkol sa kanila.
Kung tutusin mula sa paraan ng pagdadala nila sa kanilang sarili, ligtas na ipagpalagay na ang kanilang sekta ay binubuo ng mga individual na may napakataas na kakayahan. Naniniwala ako na ang sekta na ito ay isang napakabigat. Mukhang natuwa si Meren nang marinig iyon, dahil tila tiwala siya na ang grupo ni Severin ay mga walang alam na casual na practitioner. Hindi niya kailangang matakot sa mga kahihinatnan ng pagkakasala sa isang partikular na sekta dahil ang mga casual na practitioner ay walang kaugnayan sa anumang sekta at ginawa para sa madaling target. With a proud face, he stated, "Ipapaalam ko sa iyo na ang Steel Road sect ay isang itinatag na sekta na nirerango bilang second tier na sekta. Magiging tanga ka kung aasarin mo kami." Walang pakialam na sagot ni Severin. "Wala kaming intensyon na guluhin ka. Sa paraang nakikita ko, maraming masasamang tao mula sa iyong sekta ang walang kahihiyang nagpakita dito para guluhin kami." Sandaling hindi nakaimik si Meren, nakaawang ang bibig sa pagkabigo. Humalaklak at nanunuya ang lalaking bigot. "Ha. Kailangan ba namin ng dahilan para pumunta dito? Dapat sapat na ang mga kamao ko. At kung kami ay walang hiya, wala ka nang magagawa dyan. Mamamatay pa rin kayong lahat." Napanatili ni Severin ang isang malamig na ngiti na pinasinungalingan ang kanyang kawalang interes. "Kung ganoon, hindi kami magpipigil." Naikuyom ni Larry ang kanyang kamao at inilabas ang kanyang lakas upang lumabas ang isang mabigat na aura. Isang level 7 Warrior Emperor. Meren. Ang taong ito ay level 7 Warrior Emperor. Naalarma ang bulalas ng bigot. Ngumisi si Meren. "Ano ang dapat ikatakot? Ipaubaya mo siya sa akin. Ang isang casual na practitioner na tulad niya ay hinding-hindi makakapantay sa akin sa larangan ng pakikipaglaban. Ipauubaya ko sa iyo ang iba. Tandaan mong patayin ang mga lalaki at ang maliit na batang babae na iyon. Ang tanging natitira natin ay ang mga magagandang babae." Sumang-ayon kaagad ang may bigot. "Gotcha." Si Yuka, isang level 6 Warrior Emperor, ay humakbang pasulong at pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya. Isang level 6 Warrior Emperor. Mayroon silang level 6 Warrior Emperor. Bulalas ng bigot na lalaki, kinusat ang kanyang mga mata sa maliwanag na pagkataranta. Humakbang din si Nancy at inilabas ang kanyang espiritual na enerhiya. Isa pang level 6 Warrior Emperor. Paano ito posible? Ang mga disipulo ng Steel Road sect ay tumayo sa hindi paniniwala at nagsimulang tanungin ang kanilang paghatol. Iniisip nila kung ang grupo ni Severin ay mga tunay na casual na practitioner. Ang mga individual na may ganoong mataas na antas ng pagkamit ay magiging napakahirap harapin, at mayroon ng 3 ganoong tao sa loob ng grupo. Gusto ko ring sumali sa labanan. Naikuyom ni Sheila ang kanyang mga kamao at naglabas ng aura ng isang level 3 Warrior Emperor. Masyadong mababa ang iyong antas ng pagkamit, Sheila. Mas mabuting ipaubaya mo na lang ito sa amin. Payo ni Zoheb. Siya ay humakbang pasulong at pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya, na inihayag ang pagkamit ng level 7 Warrior Emperor. Ano? Isa pang level 7 Warrior Emperor. Si Meren, ang nagpasimula ng komprontasyon, ay naiwang takot nang makita niya ang pagkamit ni Zoheb. Hindi niya moari kung gaano karami sa grupo ang mga Warrior Emperor. Kahit na ang mga itinuring na masyadong mababa ang tagumpay ay mga level 3 Warrior Emperor. Nakangiting sabi ni Sheila. "Hihihi. Kakayanin ko ng maayos ang mga Warrior King, alam mo ba?" "Hindi. Napakalakas nilang lahat." "Takbo." Sigaw ng isang alagad sa takot. "Kalokohan, anong meron sa mga taong ito? Bakit sila na lang dito at naghintay sa atin kung ang kanilang pagkamit ay napakataas? Sinusubukan ba nila tayong hulihin?" Tanong ng isa pang alagad. "Itigil mo na ang iyong pagsasalita at magsimulang tumakbo. Masyadong mataas ang kanilang pagkamit." Ang mga disipulo ay natakot sa kaibuturan. Ang ilang mga individual mula sa kalabang grupo ay sapat na ang lakas upang madaig sila, at magiging walang saysay na makipaglaban. Sa kasamaang palad, ang pagtakas ay halos imposible kapag nahaharap sa gayong kakilakilabot na mga kalaban. Hinabol ni Sheila at ng iba pa ang tumatakas na mga disipulo.
Sila ay sabik na sumali sa isang labanan, at sila ay nagpakita ng kaunting awa habang ginagamit nila ang kanilang mga kakayahan upang talunin ang 12 ng mga tao. Hindi ko akalain na ang isang disipulo mula sa isang second-tier na sekta ay maaaring maging mapangahas. Pahayag ni Severin habang nakatingin sa mga nahulog na kalaban. Nakangiting sabi ni Sofia. Hihihi. Nasa ilalim sila ng maling pag-aakalang tayo ay walang kapangyarihan na mga casual na practitioner. Nasa malayong lugar din tayo, kaya umaasa silang sasamantalahin ang mga pangyayari para guluhin tayo. Hindi sumagi sa isip nila na hindi natin hahayaan ang ating sarili na mabuli ng ganoon kadali. Pagkatapos ay tinipon ng lahat ang mga special na singsing mula sa mga bangkay. Tingnan natin kung may mga kayamanan. Bulalas ni Sheila na may pananabik habang inaalis ang laman ng special rings. Gayunpaman, ang kanyang pananabik ay nauwi sa pagkabigo sa sinabi niya. Ang mga taong ito ay walang anumang bagay sa kanila. Ang ilan ay may ilang mga espiritual na bato. Ang iba ay may ilang mga sanga ng first grade o second grade espiritual na mga halamang gamot. Ang kanilang mga warrior emperor ay wala rin masyado. Ang kabuuang bilang ng mga second grade espiritual na halamang gamot na mayroon sila ay 12 lamang. Bumantong hininga si Severin at pumili ng 5 sprigs ng spiritual herbs na pinakaangkop para sa alchemy. Maaari mong hatiin ang mga manual ng pamamaraan at iba pang nauugnay na mga item sa inyong sarili. Dagdag ni Dayan. Hindi kami kailanman nagpakita ng anumang intensyon na pukawin sila, at binalak pa nga nating hintayin silang umalis bago kami pumunta sa aming paglalakbay. Wala sa amin ang umasa na darating sila upang maghanap ng gulo. Tumanggaw si Severin. Well, swerte tayo na hindi masyadong mataas ang kanilang pagkamit. Masakit sana na harapin sila kung mayroon silang mas malalakas na tao sa kanilang panig. Hindi naman natin kailangang alalahanin ang mga bangkay na ito, tama ba? Wala namang tao dito. Umalis na tayo dali at hayaan na ang mga halimaw sa paligid na mag-asikaso sa mga katawang ito. Mungkahi ni Dayan pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni. Inilunsad ni Severin ang kanyang lumilipad na espada at naghanda para sa pag-alis. Bilasan natin, kung gayon. Walang makakaalam kung ano ang ginawa natin dahil halos nasa gitna tayo ng kawalan. Ang lumilipad na espada ay agad na umakyat sa hangin at lumipad pasulong sa napakabilis. Wala tayong dapat ikatakot, di ba? Mga disipulo lang ito mula sa isang second tier na sekta. Ang sekta na sasalihan natin ay isang first tier na sekta. Hindi maglalakas loob ang kanilang sekta na guluhin tayo kahit na malaman nilang tayo ang nasa likod ng mga pagpatay. Nakangiting sabi ni Sheila. Sumang-ayon si Severin. Hindi ka nagkakamali, pero baka subukan pa rin nilang guluhin tayo kapag nalaman nila. Mas gugustuhin kong huwag nang mag-akit ng anumang hindi kinakailangang gulo kung matutulungan ko ito. At saka, hindi pa tayo opisyal na sumasali sa sekta, at mas mabuting huwag magdulot ng gulo sa sekta kung lahat tayo ay mga baguhan pa lang. Medyo nag-aalala pa rin si Dayan, at sinabi niya kay Severin ang kanyang mga alalahanin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mag-alala, honey. Napakababa ng pagkamit ni Celine, at napakabata pa niya. Makakaharap ba siya ng oposisyon ng ilang tao dahil doon? Pagkatapos ng ilang pagmuni-muni, tiniyak siya ni Severin. Sa tingin ko ay maaari tayong magtakda ng mga alalahanin. Ang aking Uncle Master ang pinuno ng sekta, at ang anumang pagsalungat sa kanya ay hindi gaanong magiging mabigat. Bata pa si Celine, pero Warrior King na siya. Sa madaling salita, hindi naman siya mahina. Dahil sa talento niya, magiging mahusay na practitioner siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Kung ang sino man ay gumawa ng isang malakas na pagtutol, ibubunyag ko ang aking kakayahan bilang isang 4th grade medium rank alchemist sa kanila. Tingnan natin kung iyon ay sapat na upang patahimikin sila. Napangiti si Sheila. Iyan ay tiyak na tikom ang kanilang mga bibig. Anumang first tier na sekta ay nais ng isang 4th grade medium rank alchemist sa kanilang hanay. Lumipas ang oras, at lumipas ang isa pang araw. Bandang tanghali, tuluyang nakapasok ang grupo ni Severin sa paligid ng sekta. Nararamdaman ng lahat ang napakasiksik na espiritual na enerhiya. Wow!
Ang espiritual na enerhiya dito ay hindi kapani-paniwalang makapal. Para tayong tumuntong sa isang kagubatan na puno ng mga espiritual na damo. Tuwang-tuwang sabi ni Sofia nang maramdaman ang kasaganaan ng espiritual na enerhiya. Dagdag ni Elsa. Tunay na nabubuhay ang Sky Blue Sect sa reputasyon nito. Pinili nila ang isang magandang lokasyon bilang kanilang base. Pinag-isipan ni Severin ang susunod nilang gagawin at sinabi. Dahil papasok na tayo sa kanilang teritoryo, dapat tayong bumaba mula sa lumilipad na espada at lumipad nang wala ito. Napakataas ng klase ng espada kaya sa tingin ko ay mas mabuting huwag nang makaakit ng hindi nararapat na atensyon mula sa ibang mga disipulo. Sumang-ayon si Sheila, at lahat ay bumaba mula sa lumilipad na espada. Binawasan ni Severin ang laki ng lumilipad na espada gamit ang kanyang mental energy at ibinalik ito sa kanyang spatial ring. May enjoy natin ang mga malalapit na pasyalan habang tayo ay lumilipad. Mungkahi ni Severin. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto pagkatapos nilang simulan ang kanilang unti-unting paglipad, nakita nila ang ilang mga istruktura sa mga bundok sa unahan. Biglang lumapit sa kanila ang isang dosenang nagpapatrolyang disipulo mula sa Sky Blue Sect at hamarang sa kanilang dinadaanan. Ang isa sa kanila ay bumunot ng espada at hinawakan ito ng mahigpit. Mahigpit niyang hinarap ang mga ito. Sino kayo? Ito ang punong tanggapan ng Sky Blue Sect. Mangyaring gumamit ng ibang ruta para sa iyong paglalakbay. Bahagyang itinaas ni Severin ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Mga kapatid, nandito kami para makita si Ulrich Blausch, pinuno ng Sky Blue Sect. Tumawa ang tugon ng lalaki. Hahaha. Nagbibiro ka diba? Paano mo makikilala ang pinuno ng sekta namin? Sino ka? Tumanggaw naman ang isa niyang kasama. Tumingin ka sa salamin. Kayong lahat ay isang grupo ng mga bata at ignorante na casual na practitioner. Paano mo makikilala ang aming iginagalang na pinuno ng sekta? Nakangiting dagdag ng isa pang matangkad na lalaki. Humihiling ka ng isang napakalaki kung sa tingin mo ay maaari mong tawagan ang aming pinuno ng sekta sa pamamagitan ng pangalan. Sa tingin ko kayo ang naghahanap ng gulo. Lumapit si Sheila at gumanti. Halatang naiinis siya sa mga sinabi nila. Kilala mo ba kung sino siya? Mapapait na araw ang darating sa iyo kapag nasaktan mo siya. Siya ang disipulo ng senior brother ng sect leader mo. Ang disipulo ng senior ng aming sect leader. Saglit na natigilan ang matangkad na lalaki bago siya nagsimula. Tumatawa. Ha 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 ha, tiyak na marunong kang magyabang, binibini. Wala pa akong narinig na may ganoong relasyon sa sino man ang pinuno ng sekta natin. Tumigil ka sa pag-ikot ng mga kwento sa amin. Naikuyom ni Sheila ang kanyang mga ngipin at mga kamao sa galit. Hindi nagpatalo ang alagad nang makita niyang itinaas niya ang kanyang kamao. Ano ang problema? Nangangati para sa isang away. Nasa lugar ka ngayon ng Sky Blue Sect. Hindi ko magagarantiya ang iyong kaligtasan kung lilipat ka dito. Ano ang dapat nating gawin ngayon, honey? Tanong ni Dayan na nakakunot ang noo. Hindi niya akalain na pipigilan sila kapag malapit na sila sa pasukan. Sumimangot din si Severin. Itinuro niya ang isang grupo ng mga taong lumilipad at nagtanong. Bakit pinapayagang pumasok ang mga taong iyon kung hindi sila mga disipulo ng Sky Blue Sect? Sagot naman ng matangkad na lalaki. Sila. Pupunta sila sa side chamber para sa isang martial arts competition. Nasa proseso kami ng pagre-recruit ng mga bagong disciples. Ang mga casual practitioner na tulad mo ay pinapayagan lamang na pumasok doon. Ang landas na iyong tinatahak ay patungo sa main chamber, kung saan ang mga tagalabas ay hindi pinapayagan. Isang matandang lalaki ang nagkataong dumaan, at siya ay lumipad pagkatapos mapansin ang kaguluhan. Anong nangyayari dito? Magalang na binati ng matangkad at mga kasama nito ang lalaki at nagpaliwanag. Second Elder, hiniling ng mga casual na practitioner na ito na makipagkita sa leader ng sekta, at sinasabi ng binata na siya ay disipulo ng senior brother ng ating pinuno ng sekta. Dagdag pa ng isa sa kanila. Second Elder, may kakilala ka bang may ganoong relasyon sa ating pinuno ng sekta? Sumimangot ang Second Elder at umiling. Wala. Ito ang una kong narinig. Nang marinig iyon, ang isa pang alagad ay buong tapang na nagsalita.
Well, ibig sabihin ay manloloko siya. Mangyaring magbigay ng malinaw na paliwanag ng iyong presensya sa teritoryo ng aming sekta. Kung hindi, ituturing namin kayong mga nanghihimasok. Galit na napalingon si Sheila sa matanda. Siya si Severin Foylet, ang disipulo ng senior brother ng pinuno ng sekta mo. Tanungin mo ang pinuno ng sekta mo at mapapatunayan niya iyon. Umasim ang mukha ng elder, at gumanti siya. Maraming taon na akong nasa sekta. Ipinahihiwatig mo ba na hindi ko makikilala ang sino mang ganoong mga individual na may kaugnayan sa aking pinuno ng sekta sa ganoong paraan? Nagdududa ka ba sa akin? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Walang magawang tanong ni Sheila. Dahil ang lalaking nauna sa kanila ay isang elder ng sekta, ito ay makatuwiran na siya ay isang kakilakilabot na individual. Ang pagsali sa kanya sa labanan ay sadyang wala sa tanong. Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Severin at sumagot. Pumunta kami dito upang tingnan kung maaari naming subukan at maging mga alagad ng iyong sekta. Paumanhin sa pagpunta sa maling direksyon. Sa huli, sumuko si Severin at pinangunahan ang grupo patungo sa side chamber. Tara na, ngumisi ang isa sa mga alagad. Puno ng kalokohan ang lalaking ito. Buti na lang matalas ka para mapansin mo na may mali. Lokohin tayong lahat kung hindi dahil sa'yo, Rano. Si Rano ay walang iba kundi ang matangkad na alagad. Malamig niyang sabi. Ang mga taong ito ay malamang na nagsisikap na makapasok sa sekta sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Sinusubukan nilang mapansin ng pinuno ng sekta upang makakuha ng isang lugar sa sekta. Ang mga walang kakayahan na mga eskema na ito ang higit na tumatak sa akin. Tumaas ang boses ni Rano nang sabihin niya iyon. Halos gusto niyang marinig siya ni Severin at ng iba pa. Namula si Elsa sa galit nang marinig iyon. Tanong niya kay Severin. Bakit hindi mo sila kinprante kanina? Ang pagsali sa labanan ay magpapakita ng iyong presensya sa iyong Uncle Master. At paano kung wala ang Uncle Master ko o nagpapahinga? Baka hindi niya alam na dumating na ako. Kailangan nating manatiling low profile. Magiging masama sa atin kung makikipag-away tayo at tuluyang matalo. At saka, ang second elder na nakatagpo natin kanina ay malamang na may mas mataas na antas ng pagkamit kaysa sa akin. Tinuro ni Severin. Nakasimangot na tanong ni Sheila. Ano ang antas ng kanyang natamo? Sinubukan kong i-assess ito, ngunit natanto ko na hindi ako makakagawa ng anumang mga pagpapasya. Ang lahat ay sabik na tumingin kay Severin. Inaasahan ang kanyang pananaw sa naabot na tagumpay ng elder. Sa kasamaang palad, walang magawa si Severin at sinabing. Mukhang gumagamit siya ng isang uri ng pamamaraan upang itago ang kanyang paggamit. Nahirapan akong subukang alamin ito. Medyo mahina ang aura na ipinalabas niya, ngunit sa tansya ko ay isa siyang level 4 Royal Saint. Iyon lang ang hula ko. Maaaring hindi ito tumpak. Huminto muna siya bago nagpatuloy. Kung nakipag-away ako sa mga disipulo kanina, madali lang sana akong matalo ng elder na iyon. Siya ay mula sa isang first-tier sect, kung tutuusin. Mas mainam para sa atin na magpanatili ng mababang profile. Pinag-isipan ni Larry ang sitwasyon at nagmungkahi. Medyo mataas na ang ating mga antas ng pagkamit, kaya dapat muna nating subukang sumali sa sekta bilang mga disipulo. Maraming oras para makahanap tayo ng angkop na pagkakataon upang makilala ang iyong tiyuhin. Alam ng lahat na hindi maingat na kumilos ng madalian. Pumayag naman si Dayan. Lahat tayo ay mga warrior emperors, at si Sofia ay isang level 1 saint. Hindi dapat maging problema para sa atin ang matanggap sa sekta. Gayunpaman, nagpahayag siya ng pag-aalala para kay Celine at nabanggit. Si Celine ang inaalala ko. Bata pa siya, at ang antas ng kanyang natamo ay isang level 5 warrior king lang. Hindi ko alam kung natutugunan niya ang pamantayan para makasali sa sekta na ito. Sigurado akong magkakaroon siya ng paraan para makasali. Ang pagiging level 5 warrior king ay isa ng tagumpay. Hindi ko akalain na ang isang first class na sekta ay magiging mahigpit na igiit na isang warrior emperor lang ang pinapayagang sumali. Sagot ni Sofia pagkatapos ng ilang pag-iisip. Maaari pa tayong magtanong pagdating natin. Malapit na tayo. Sabi ni Severin.
Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malawak na bukas na lugar kung saan maraming mga walang kaakibat na practitioner ang nakapila para magparehistro. Nakita ni Severin ang isang babaeng naka-purple na palda na katatapos lang lumipad kaya nilapitan niya ito at tinanong. Nandito ka rin ba para sa pagsubok? Binigyan ng babae si Severin ng isang beses at nakangiting sumagot. Hindi ba halata iyon, gwapo? Bakit pa ako naglakbay hanggang dito? Hindi madalas na ang isang first-year na sektang tulad nito ay nagre-recruit ng mga disipulo. Maraming tao ang pumupunta rito na may mataas na pag-asa. Kung gayon, alam mo ba ang pamantayan na ginagamit nila kapag nagre-recruit ng mga disipulo? Dagdag na tanong ni Severin. Sumagot ang babae. Ang aking antas ng pagkamit ay nagpapangyari sa akin na maging isang panloob na disipulo. Sinulyapan ni Severin ang kanyang natamo at mamulong. Oh, so ang level 6 Warrior Emperor ay karapat-dapat para sa Inner Disciple status. Gulat na tanong ng babae. Ano ang pangalan mo? Paano mo masusukat ng tumpak ang antas ng aking pagkamit? Nagpakilala si Severin. Ang pangalan ko ay Severin Foylet. Nakipagkamay ang babae. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Lorinde Brook. Ang iyong kakayahan na sukatin ang tagumpay ng isang tao ay lubos na kahanga-hanga. Kung ikaw at ako ay magiging kapwa-disipulo sa hinaharap, magiging napakabait mo ba para turuan ako ng pamamaraang ito? Hindi nakaimik si Severin. Iyon ay hindi isang pamamaraan na maaari niyang ituro sa isang kapritsyo. Ang pag-aalinlangan ni Severin ay nagdulot ng tawa mula kay Lorinda. Hahaha. Tignan mo mukha mo. Inaasar lang kita. Alam kong hindi karaniwang itinuturo ang mga ganyang diskarte sa kahit kanino lang. Nagbibiro lang ako. Dapat mong makita ang reaksyon mo noong hiniling kong turuan mo ako. Pagkatapos ay sinabi niya, kayong mga tao ay medyo kakaiba. Paano kayo napunta dito nang hindi alam ang mga kinakailangan para makapasok sa Sky Blue Sect? Maaari mo bang ibahagi sa amin ang nalalaman mo? Nakangiting tanong ni Sheila. Paliwanag naman ni Lorinda. Ang mga panlabas na disipulo ay dapat man lang ay level 1 Warrior Emperors. Ikaw ay karapat-dapat lamang na maging isang panloob na disipulo kung ikaw ay nasa level 6 pataas, at hindi sinasabi na magkakaroon din ng mas mahusay na mga benepisyo. Kung ikaw ay isang level 1 hanggang sa level 7 saint, kung gayon ikaw ay itinuturing na isang piling tao. Gayunpaman, ang mga ito ay malayo at kakaunti sa pagitan, kahit na sa unang sekta. Kasunod ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Mas kaunti pa ang mga level 8 o level 9 saint, ngunit dahil malapit na silang maging royal saint, ang mga taong ito ay tinatawag na saintmen o saintwomen. Magiging guardian sila ng sekta kapag nakagawa na sila ng tagumpay sa royal saints. Tuwang-tuwa na sabi ni Larry. Ibig sabihin ba nito ay may direktang access ako para maging isang inner disciple? Hindi masama, kung gayon. Karamihan sa atin dito ay magiging mga panloob na alagad. Tuwang-tuwang sabi ni Mick, alam niyang ang pagiging isang panloob na disipulo ay isang hakbang mula sa pagiging isang panlabas na disipulo. Mayroon kaming ilang level 6 warrior emperors sa aming hanay. Naisip ni Lorinde na ipagmalaki ang kanyang tagumpay, sa pag-aakalang mayroon siyang napakalakas na tagumpay. Hindi sumagi sa isip niya na magiging ganoon kataas ang mga antas ng attainment ng grupong nasa harapan niya. Hindi pwede. Wala akong ideya na napakalakas niyo lahat. Para bang hindi sapat ang pagkagulat na iyon, ngumiti si Sofia at nagpahayag. Nagkataon na ako ay isang level 1 saint, kaya maaari lamang akong maging karapat-dapat na maging isang piling disipulo. Nilingan ni Dayan si Severin at sinabing, hindi katakataka na hinimok ka ng iyong Uncle Master na pumunta bago ang deadline ng 15 ng Agosto. Ito ay dahil ang sekta ay nagre-recruit ng mga disipulo. Malamang na gusto niyang dumalo din tayo sa mga pagsubok. Laking gulat ni Lorinde nang marinig na may level 1 saint sa gitna nila. Ito ay isang nakakatakot na paghahayag. Ang mga pagtatanong ni Severin ay tila nagmumungkahi na malamang na mayroon siyang kakilala sa mga disipulo na maaaring maging isang piling alagad. Ang ganitong mga koneksyon ay mapipigilan ang sinuman sa kanila mula sa pagmamaltrato ng ibang mga miyembro ng sekta. Sa pag-iisip na iyon, naghandog si Lorinde ng isang nakakabigay puri ng ngiti habang sinabi niya.
Nakakamangha kayong lahat. Hindi ko akalain na ang karamihan sa inyo ay magiging level 6 warrior emperors. Sana ay mabantayan nating lahat ang isa't isa kapag natanggap na tayo sa sekta. Sinabi ni Yuka. Gaya ng nararapat. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Yuka Hubert. Pumapangalawa si Nancy. Ako si Nancy Zyke. Level 6 warrior emperor din ako. Lumapit din si Luke. Ako si Luke Warner. Level 6 warrior emperor din ako. Samantala, nilapitan ni Dayan si Severin at nag-aalalang nagtanong. Ano ang dapat nating gawin kay Celine? Kailangan niyang maging level 1 warrior emperor bago siya maging outer disciple. Si Severin ay parehong problemado. Inutusan tayo ng Uncle Master ko na maghangad ng kahit level 9 warrior king, o mas mabuti pa, level 1 warrior emperor, bago pumunta rito. Naniniwala akong gusto niyang matugunan niya ang pamantayan ng isang panlabas na disipulo, o hindi bababasa, hindi nahuhuli sa mga kinakailangan para sa isa. Maaaring payagan pa rin niya kaming sumali kung kulang lang siya sa mga kinakailangan. Nagulat si Lorinde sa kaibig-ibig na batang babae. Anak mo ba ito? Bakit niyo siya dinala sa recruitment trials ng sekta? Hindi mo ba alam na ang mga practitioner ay dapat putulin ang emosyonal na ugnayan hanggat maaari? Hindi madali ang pag-unlad kung pinipigilan ka ng mga emosyon. Maraming practitioner ang pinipiling iwasan ang pagkakaroon ng mga anak dahil ito ang nagbubuklod sa kanila. Minsan, naghihintay sila hanggang sa kanilang pagkamit ng mga anak dahil sapat na ang kanilang mga anak. Si Lorinda, sa kabila ng kanyang kabataang hitsura, ay tila naging tagapayo nang mag-alok siya ng ilang mga salita ng karunungan kay Dayan. Nag-isip si Celine sa mga pahayag at nagmungkahi ng matino. Siguro kayo ni tatay ay maaaring sumali sa sekta nang wala ako pansamantala. Mananatili ako sa isang kalapit na bayan at aalagaan ko ang aking sarili. Ang kailangan ko lang ay ilang espiritual na mga bato. Yumuko si Dayan at marahang ginulo ang buhok ni Celine. Masyado ka pang bata, sweetie. Hindi ka namin may iwan. Nilingan ni Dayan si Severin at nagmungkahi. Paano kung sumali ka muna sa sekta at humanap ka ng paraan para makilala ang Uncle Master mo at mapag-usapan ito sa kanya? Makakasama ko si Celine sa kalapit na bayan. Maari kong dalhin si Celine sa sekta mamaya kung papayag siya na tanggapin siya. Medyo mababa ang antas ng pagkamit ni Celine ngayon. Perpekto sana kung level 1 warrior emperor siya, pero level 5 warrior king lang siya ngayon. Napabuntong hininga si Sheila, na sinasalamin ang downcast mood ng buong grupo. Isang level 5 warrior king. Tama ba ang narinig ko? Ang batang babaeng ito ay isang level 5 warrior king. Ganon ba ka-advance ang kanyang pagkamit kahit mukhang 6 o 7 taong gulang siya? Napabulala si Lorinde sa pagkamangha sa pambihirang pag-unlad ni Celine. Habang huminto sa pag-iisip, nagpatuloy si Lorinda. Magiging karapat-dapat si Celine na sumali sa sekta kung siya ay isang level 5 warrior king. Tak ang tanong ni Dayan. Hindi mo ba nabanggit kanina na ang mga panlabas na disipulo ay dapat man lang ay level 1 warrior emperors? Bakit hindi ito naaangkop kay Celine? Paglilinaw ni Lorinda. Bueno, may iba pang mga kategorya ng mga disipulo bukod sa mga panlabas na disipulo. Maraming mga kalahok ang nagtakda ng target na tanggapin bilang mga panlabas na disipulo bago makilahok sa pagpili ng disipulong ito. Gayunpaman, mayroong isa pang kategorya na kilala bilang mga rehistradong disipulo. Rehistradong disipulo. Hindi ba gaanong mahigpit ang pamantayan para sa mga rehistradong disipulo? Naguguluhang tanong ni Severin. Hindi ko sasabihin iyon. Kung tutuusin, ang Sky Blue sect ay isang first-tier sect. Upang maging isang rehistradong disipulo, ang isa ay dapat na kahit man lang level 5 warrior king, kahit na ang mas mataas na level hanggang sa level 9 ang pinakamainam. Maraming level 8 o level 9 warrior king ang pipili na maging rehistradong disipulo. Sa ganoong paraan, maaari silang agad na mag-advance sa pagiging isang level. Sinimulan ni Lorinda. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Sa mahigpit na pagsasalita, ang mga rehistradong disipulo ay hindi opisyal na kinikilala bilang bahagi ng hierarchy sa loob ng sekta.
Sila ay naninirahan sa loob ng sekta ngunit hindi nila binabalikan ang mga gawain ng sekta at hindi tumatanggap ng mga benepisyo o mapagkukunan. Sa katunayan, sila ay hindi gaanong naiiba sa ganap na mga tagalabas. Ano ang pagkakaiba ng pagpaparehistro? Tanong ni Dayan na may mapait na ngiti. Tumanggo si Lorinda. Oo, sa isang tiyak na lawak. Ang pangunahing bentahe na nakukuha ng mga rehistradong disipulo ay automatikong sila ay naa-absorb bilang mga panlabas na disipulo sa sandaling ang kanilang pagkamit ay umabot sa antas ng isang mandirigmang emperador. Magulat lamang sa silid ng mga panlabas na disipulo at agad kang matatanggap bilang isang panlabas na disipulo. Ang mga rehistradong disipulo ay tumatanggap ng uniforme at mga token na ibinigay ng sekta. Tinuro niya ang kaliwa niya at nagpatuloy. Ang mga rehistradong disipulo ay naninirahan sa mga gusali doon at nagsasanay ng hiwalay sa iba. Ang ilan na malapit nang maabot ang antas ng isang warrior emperor ay maaaring mas gusto na maghintay para sa susunod na round ng recruitment sa halip na maging mga rehistradong disipulo. Gayunpaman, ang mga sekta tulad ng Sky Blue Sect ay walang nakapirming schedule para sa pag-recruit ng mga disipulo, kaya maaari itong tumagal kahit saan mula sa mga araw hanggang taon bago isagawa ang susunod na pagpili. Iniisip ng ilang kandidato na ito ay mas mahusay kaysa sa paghihintay, kaya pinili nilang maging mga rehistradong disipulo muna. Tumanggo si Severin. Kung ganoon, ang mga naging rehistradong disipulo ay maaaring agad na lumipat sa panlabas na pagkadisipulo kung gumawa sila ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos sumali. Pinitik ni Lorinda ang kanyang mga daliri at sumagot. Eksakto. Kaya't nakikita mong maraming tao ang nakapila doon. Ang mayamang espiritual na enerhiya dito ay nakakatulong sa pagkamit, at magiging madali ang pag-unlad sa bundok na ito. Ang pakikipag-ugnayan sa iyong mga kapwa-disipulo, elder, at mga kapantay ay hindi kapani-pani walang kapakipakinabang sa kapaligirang ito. Sino ba naman ang hindi gugustuhing makakuha ng mga payo mula sa kanilang mga elder, tama ba ako? Maaari ka ring makakuha ng maswerte at secure na mga pagkakataon na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makita.